So siya po ay dating postulant na ipinakilala namin sa inyo. Ngayon po ay isa siyang novicia or novice. Tawagin na po natin siya, Sister. Hello mga kabokchat! Welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So kung napapansin niyo po, may kakaiba akong background ngayon, no? Meron po lang tayong babalikan na, kung natatandaan niyo po, ito po ay, I think, episode 21 siya. Yan. So, siya po ay dating postulant na ipinakilala namin sa inyo. Iba pa po ang host noon, si Sister Maria Eleonora Sacnahon pa po. Hi, Sister! Siya pa po ang host noon na nag-interview or nakipagkwentuhan sa ating makakakwentuhan din ngayon. Pagmamahal na makukuha mo lang pala kay Lord, yung galak, hindi yung saya. Yung saya kasi doon lang yung sa mga material na bagay eh. Pero yung galak yung nasa loob na kahit na maraming pagsubok, sobrang hirap ng pinagdaraanan, pero babango ka sa umaga na sobrang saya mo. So, kukumustahin po natin siya. Di po ba yung mga nakaraang po dating episode, kinukumusta po natin yung mga na-interview or nakakwentuhan natin sa mga stages of life. So ngayon, siya naman po at makikita niyo po ang kanyang transformation or yung iba na po yung kanyang suot ngayon. Ngayon po ay isa siyang novicia or novice. Tawagin na po natin siya, Sister, come and join me and join us. Ayan. So, baka hindi niya na po siya masyado namumukhaan at nag-iba na po ang kanyang itsura. Sister, pakilala ka ulit sa ating mga kabokchat. Hello mga kabokchat, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po, si Sister Stephanie Prado, ay muli ninyong makakasama ngayong araw. Taga saan ka nga ulit, Sister? Ako po ay nagmula sa Occidental Mindoro. Ayan. Kung maalala mo, Sister, yung inyong kwentuhan ni Sister Maria Eleonora Sacnahon, nandun ka pa sa kabilang bahay. Postulant pa lang. Yan. So, yung kanyang tanong sa iyo na ano yung nararamdaman mo or ano yung masasabi mo sa naging decision mo. Parang ganun, di po? Di ba? Opo. Sige. Ang natatandaan ko noon, ang isa sa mga striking or yung talagang tumatak siguro sa mga viewers din natin na sinabi mo na yung tunay ng kaligayahan ay hindi nakikita sa mga material na bagay, although sa family, right? Sa mga kaibigan, pero parang may kulang, sabi mo. Yan. At saan mo ngayon natagpuan, Sister? Sa pagpasok ko po sa loob ng kumbento. Dito po pala, kumbaga dito po ko na-fulfill nung kulang na yon, yung malaking kulang sa sarili ko. Yes, at saka ang sinabi niya po ay nag-decision siyang pumasok kahit napakahirap gawin dahil ayaw niya may pagsisihan later on. Yes po. Kung tatanungin kita ngayon, Sister, at tumatabay-tawa ka naman. Kung tatanungin kita, Sister, ngayon, yung kaligayahan ba na naramdaman mo sa pagpasok mo, ngayong first year novice ka, yung pa rin ba yung kaligayahan na nararamdaman mo hanggang ngayon? Actually po, mas lumalim yung kaligayahan na meron ako. Tapos, sa pagpasok ko po dito sa Novitiate House, sa pagiging isang novisya, dito ko po nalaman na yung kaligayahan po pala na yun ay yun yung kapayapaan sa puso ko. Na kung saan po, sa labas hindi ko matagpuan. Ngayon po, nung pagpasok ko dito, nasabi ko lang na, tawag ito, maligaya ako. Pero, to the point na hindi ko alam na yung kaligayahan po pala na yun ay tawag doon ay yung kapayapaan ng puso. Yun po. Ayan. Tsaka isa pa, Sister, ang nasabi mo rin nun na nag-decide ka para wala kang pagsisihan. Pero naman, sa paligay ko naman sa mga sagot mo ngayon ay wala ka naman pinagsisihan. Diba? Wala naman po. Actually, masaya po ako. Mukha naman po mga kabukchat. Tsaka after po kasi ng postulant niya, ay meron silang pinapauwi, no? Para magkaroon ng home visitation sa kanila. So gusto ko lang malaman, Sister, ano yung naging reaction ng family mo noong umuwi ka?
nagulat po sila. ang lagi nilang tanong na tuloy na ba? Kasi kung ano po ba, hindi sila makapaniwala na sa 3 nilang anak, ako daw yung magmamadre. Kaya sabi nila, totoo ba na ikaw ay magmamadre? Kung yung bunso daw po namin ang magmamadre, maniniwala si Papa. Pero ako daw po ay hindi talaga siya makapaniwala. Hanggang sa nung umuwi po ako, hindi pa rin siya makapaniwala. Natuloy na talaga. Maniniwala na siya kapag dumating na yung tamang panahon na yung talagang nating profession. Kaya hatid ka niya sa altar. Malapit-lapit na rin yan, sister. Mabilis lang ang panahon. Yan. Tsaka isa pa, kung nakita ka nila, postulat ka pala ngayon, hindi ka pala nakikita ang nakahabit na ng kanya itsura. Baka ngayon, makikita ka nila. Makikita ko paano reaction nila. Ayan. So, okay. So ngayon, gusto ko munang batiin mo sila ng gaya ng ngayon, kasuotan mo ngayon. Hello po, Pama. Ito na ako. Nakabelo na po ako ngayon. Kumbaga, hindi na ninyo makikita yung dating buhok ko. Natatabunan na po ng belo ngayon. Isa pa po, sila pong mga first year novice, no? Sila lang po ay nandito sa loob ng kumbento, nasa loob ng bahay lang. Malabas naman ng bahay. Pero I mean, very intense yung kanilang formation dahil nga sila ay first year novice. And then sa susunod po na taon, sila po ay magtitikim ng misyon, no? Konting tikim ng misyon para sa kanila. Ayan. Kasi sir, meron kang gustong sabihin sa ating mga manonood, sa ating mga viewers? Gusto ko lang po sabihin na sa pagtugon po sa tawag ng Diyos, nandoon yung darating yung punto, lalo na kapag nandoon ka sa stage ng discernment, iiyak at iiyak ka po talaga. Kasi nandun yung mahirap yung pagdesisyon, kagaya po ng sinabi ko nung unang interview ko. At doon sa pagtugon po na yun ay hindi doon natatapos yun eh. Na nag-oo ka ngayon, okay, tapos na. Hindi po eh. Kumbaga, sa pagtugon mo na yon, umpisa pa lang po yun ng panibagong buhay at stage na tatahakin mo. Naalala ko po nung sa pagtugon ko, iyak po ako na iyak ng 6 months ako nag-discern. At sa loob na 6 months na yon, gabi-gabi iyak ako ng iyak. Pero hindi ako pwedeng umiyak ng araw at hindi nila ako pwedeng makitang umiiyak. Kaya sa pag-iyak ko, kailangan alas 12 ng gabi, alas 2 hanggang alas 3 ng gabi, iyak lang ako ng iyak noon. Kasi nga hirap na hirap ako. Ganun po yung stage na mahirap yung kailangan umiyak. Ngayon umiiyak pa rin ako, pero nandun yung, sa pag-iyak ko na yun, nandun yung masaya ako. Kasi kasama dun sa pag-iyak yung nakikilala ko yung sarili ko. Kumbaga nandun sa stage na sa pagkilala ko sa sarili ko, nakikilala ko rin ang Diyos bilang esposo ko in the future. Esposo ko na nga siya ngayon, pero kumbaga nandun yung stage na in the future, ikakasal kami. Ganon. Kaya po dun sa mga natatakot na tumugon, na sa palagay nila, hirap na hirap talaga sila. Huwag po kayo mag-alala. Lahat ay nahirapan, lahat ay dumaan sa stage na nararanasan ninyo ngayon. Pero isa lang po ma-assure ko sa inyo, sa pagtugon ninyo, umiyak man kayo, pero yung grasya ng Diyos, yung kapayapaan po ng puso, makakamit at makakamit po ninyo na kahit anong pagdaanan ninyong pagsubok sa pagtugon ninyo. Babalik at babalik kayo doon sa unang araw o sa unang pagtugon ninyo na yung kapayapaan ng puso ay pinagkaloob sa inyo ng Diyos. Kaya wag po kayong matakot. Kumbaga, tuloy-tuloy lang, natural lang na matakot, pero kapalit po nun ay yung habang buhay na kapayapaan ng puso. Yun po. Yan. Ganun po talaga kasi mga kaboksa at sister, kapag kasi meron tayong decision or yung tinatanggal sa sarili natin, tawag kasi yun, di ba, ay self-denial. Masakit yun kasi yung sarili natin tinatanggi natin. No? Kaya yung sinasabi mong nararamdaman mo na umiiyak ka pag every time na meron kang decision na ginagawa or dinadanas ka. Kasi merong gustong mangyari ang Diyos sa iyo. Yung kalimutan mo yung sarili mo, yung dating ikaw, kasi gusto niya, minomold ka niya kung ano yung para sa iyo at kung ano ka. So, ganun po yun. Kaya, tama po sinabi niya, huwag kayong matakot umiyak. Huwag kayong matakot mag-desisyon. Masakit, pero later on, makikita niyo po yung brighter side ng mga ganung bagay. Yes po, tama po. Yan. Ito po yung kagandahan mga kabokcha sa kinukumusta natin or napapagpatuloy natin yung parang nasusundan natin yung formation or stage of life
ng formation ng ating mga younger sisters ngayon dahil yung development nila, nakikita ninyo, yung kanilang progress, yan. So, pati yung tsura ko, nakikita rin po ninyo. At least po, meron po kaming katulong na magdasal para sa perseverance po ng mga young sisters namin dito. Yan. So, bago namin tapusin po ang ating programang ito, gusto lang po namin batiin, sister, kasi nagpapabati si Father Warren Puno. Hi, Father. Hello po, Father. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Sabi nga ni Father Warren, siya ay masugid na taga-subaybay ng ating programa. Maraming salamat po, Father Warren. Thank you po, Father. Yan. At saka po, nagpapabati rin po si Lynn Kerubin na taga Lucena po. Yan, na-meet po namin yan noong Feast Day ni St. Therese. Yan, hello po, Ate Lynn. At si Raynel Pastores, tsaka yung tatlong Maria niya. At isa daw gusto mag-battery. So, pwede mga bata pa, no? Pagdalasal po namin sila. So, sister, wala ka na pang gustong batiin or i-shout out man lang? Wala na. Wala na po. At baka pag binati ko pang family ko, lalo na yung lola ko, ay baka umiyak pa sila. So, sa muli po mga kabukchat, ito lang po sa ating programang My Vocation is Love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig.